Hello, good afternoon. So ngayon gagawa tayo ng isa sa mga activity namin. Uunahin muna natin tong blog post. Dali yan to. Una sa lahat, punta muna tayo sa local host PHP. Since mahihirapan kasi kayong iintindihin yung isang tutorial kasi nga low quality tapos English pa sa akin gagawa ko ng Taglish na lang, wag na lang Bisaya kasi para naman malaman din ng iba. So gagawa tayo ng database blog, gagawa tayo ng walang session kasi yun kaya walang user, so gagawa na lang tayo ng table post na may apat ID, title, post, update. Apat na yun. Ito ID, title, tapos content, and date. Yung date natin, pwede natin siya itong gawing timestamp, pero gagawa tayo ng sariling date natin, kaya gagawin na natin itong varchar. Meron kasing mga PHP date function like yung YMN, tapos AGA, kaya na lang gagawa namin. Itong ID end na lang gagawin natin 10 or 12, depende sa inyo. Yung title natin, content na lang, gagawin natin itong 200, medyo mataas na nga yan, pero okay lang. Itong content naman, gagawin na lang natin itong text, kasi pwede kasing maglagay yung mga tao ng, alam nyo na, maraming content. So save, please enter a valid, saan ba dito? Update pala, pasensya na. Ito, 30 na lang. So ayan, meron na tayong database. So una, pupunta tayo sa htdocs. Tapos gagawa tayo ng folder na blog. Tapos dito na natin pagtutuunan ng pansin yung coding natin. Okay, open natin yung folder. Tapos drag na lang natin sa Sublime editor. Dito na lang tayo rin gagawa ng index.php. Alam nyo na yung index.php. Tapos yung connection.php. So dito sa connection, uunahin natin to. Sundan nyo na lang ako, con simple to MySQLi connect. So sa mapapansin mo dun sa binigay na tutorial, gumagamit pa sila ng MySQL Connect. Pag gumagamit kayo ng PHP 7 o yung latest SAMP, hindi na yun magpa-function, kaya para tayong tayo doon. So dito itong MySQLi Connect, expecting for parameter. Yung for parameter, yung una is yung host natin, localhost sa akin or 127.001. Tapos yung default naman natin sa PHP admin root, tapos walang tapos walang password. Tapos yung ginawa nating database is blog. Yan, simple lang. Tapos if con is equal to true, hindi natin yan lalagyan ng true kasi understood na yan sa condition. Pag con is equal to true, mag-e-echo siya ng return na lang, echo na lang. Sige, okay. Else die not okay. Sige, titest natin yung connection natin. Close muna natin to, refresh natin to, punta tayo sa blog. Ito sa blog meron tayong connection.php. ayan, okay. So meaning okay na yung connection natin, so pwede na natin tong kunin, diba? Dali lang. Pero yung sa iba naman, yung chinecheck muna nila tong tatlong parameter bago ito, o yung iba naka PDO, mas mabuti na rin yun.
Pero ito, for the sake of learning, tapos basic lang, XULI with 4 parameters, okay na rin to. So here in our index, teka lang, gagawa muna tayo ng HTML. Tapos yung title natin is blog activity1 blog. Ayan na lang, activity1 blog. So kung gusto nyo pagandahin pa to, pwede rin. Pwede ba? Oo, pwede, pero mamaya na. Pagandahin na lang natin. Dito sa ano ko, sa sample, meron na akong mga nakasave na mga files na ginawa ko. Ito mga Laravel, nag-inform. Ko ano, gagamitin na natin tong iba. Itong CSS, jQuery, kasi gagawa tayo ng bootstrap. I mean, hindi tayo gagawa ng bootstrap. Gagamitin natin yung bootstrap. Okay. Tapos, eto na. Unahin muna natin itong bootstrap. CSS /bootstrap.main.css. Push natin tong blog natin. Check natin yung CSS connection nila. Not found. Okay. So, ang gagawin natin, ganito na lang. Mag-declare tayo ng PHP dito. Tapos, echo natin yung current or full URL nila. Kung saan ang files na to na save sa htdoc. Ito. Tingnan nyo. Kung titingnan nyo to, save natin to, tapos refresh natin to, tapos view source, tingnan mo yun, di ba naka-vlog na. So ang gagawin natin dito is dito na natin ilalagay yung css.vlog at iba pa. Save natin yan, refresh natin ulit, click natin to, ayan, lumabas ng bootstrap. Okay na rin dito. So since post lang yung gagamitin natin, ito yung first main div natin is container yung class para nasa gitna. Tapos meron tayong gagawin na h2 sa gitna rin, text center to para maging gitna, class to ng bootstrap para maging gitna yung text ng header to blog post. Ayan, save natin, refresh, ayan, lumabas na si blog post. So gagawa tayo ng link dito. Yung link natin is ito. Muna yan. Okay, class natin btn primary. Dito create post. Save natin, refresh. Ayan. So makikita nyo wala siya sa gitna. Gagawin natin yan, ay papupuntahan natin yan sa gitna. Delete muna natin to. Gagawa na naman tayo ng ibang div. Tapos yung column natin medium is equal to 6. Tapos column natin is equal to medium / offset and 3. Ayan. Save natin, refresh. Ayun, nasa gitna na siya. Refresh natin. Lagyan natin ng class na well para mag-iiba yung kulay. Tingnan nyo. Okay. So dito sa baba, dito sa baba, dito mismo, dito natin ipapalabas yung lahat ng post. So when you click create post, pupunta yan sa ibang page para makakagawa tayo ng post. Sige, save tayo. Post.php
gagawa tayo ng form. Division. Class natin form group. Kung sa class natin form group. Title. Tapos input type is equal to text. Ito naman yung text or input field para sa title. Title. Tapos form control. Save natin. Balik. Refresh. Siyempre hindi natin makikita kasi nasa post.php yun. Refresh natin. Ayan. Diba? So